May isang farm sa bayan ng Kidapawan na kung saan binibigay ng libre sa kanilang komunidad ang kanilang mga aning gulay. Tinungo namin ang Barangay Paco upang ibahagi ang kwento ng taong nasa likod ng napakagandang inisyatibong ito. Hello sir, maayong morning. Hello guys, sa mga followers ni sir. No, bali ako dahil si Berbin Apos, isa sa tagiya diri no sa Apos Mini Farm ug ako po ang ga-manage. So ako lang karon no kung unsa gini nga initiative ning ato ang ginabutang nga libreng gulay. Usually ang Apos Mini Farm before pa man siya napaila-ila nga Apos Mini Farm no, dugay na gid mega panghatag og gulay. Kung unsa man to among iksi sa farm, amo agitong ginahatag. Naging idolo siya ng karamihan dahil sa kanyang taglay na kabaitan at karunungan sa larangan ng agrikultura. Ngayon, samahan niyo kaming mamili ng mga upong kanyang ipamimigay. Naging masaya ang aming paglilibot dahil dito lang pala namin makikita ang gulay na bataw sa kantang Bahay Kubo. Siya ang tama gid siya pangano. So apil na ni siya tanan pani sa mga nilaga nga baka. Sa bahaging ito ay pinakita ni Sir Ben kung paano pinipili ang ipinamimigay ng gulay at yung kanyang ibinibenta. Sir, na failure na gid ni kinaigo ko sa Rosario Muel. So dapat ani among class A, wala po kay makita nga kining mga yang ano ba? Agi sa fruit fly. Ug duga sa ano. So kini mahulog na siya class B. So ang ginabaligya lang gid nako class A and class B. Per size na pod ni siya. So among standard lang gud nasa 300 to 700 grams kada isa mo namong klase sa Kidapawan. Class B na mo nasa up to 1 kilo. Kini siya almost 1 kilo siya, more than 1 kilo na ni pero Class nasa A dapat na de. Pilang class A? nasa 300 to 700 lang gid ma. Ay, as in. Mo na ang samong standard gud nga mas syllable pud siya. Tumo ni siya ginahimo na lang ako kaysa madaot siya sa area, ginabutan ako dito sa station ang libreng gulay station. So sa karon lang gyud nga gibutang na nato siya sa gawa sa among farm na nagid siya daplin sa karsada para tanan nga moagi pwede makaabel. So nganong ginahatag nato ang libre nga gulay? Usually manggod ano na siya mao na siya mo ang below and beyang standard. So pwede pa man siya mabaligya pero dili na gid siya bilong sa class A na ug class B. So among ginahimo kay sa among ibaligya pa siya, posible nga mo down ang presyo sa among class A ug class B. So ang gihimo na lang namo kay dili man nato maano gyud nga tanan maka-afford. So ginahatag na lang namo ang biyang and below. So mo na siyang nabilong diha ang mga reject nato no, pero usually reject nga pwede pa gid siya mapuslan. Usually mao na among ginakaon. So dako siyang tabang para sa amo sa community no, para makatabang pud sa ginagmay nga ano as farmer mao po na among way makatabang ni. Sa mga sa farmer pod makatabang siya sa mga nganong among ginapagawas. Kay once manggod ang mga ato ang mga reject ron sa man tong sobra nato sa farm, pasagdahan na nato sa farm, posible pod sila ang puy-an sa mga fruit fly. So amo na instead madaot siya diha amo na lang ginahatag sa community. So, at least karon dagan-dagan na ubay-ubay na putag natabangan. So nganong ginabutang lang namo diha kay dili pod mi gusto nga magsalig na lang pod ang tao. Kay lisod man pod kung magsige kag hatag manggod basi magdemand siya. Amo na lang diha nga bisan kinsa wala mi nagabantay kung kinsa may manguha, wala mi gapili kinsay tagaan. Wala mi gapili dato man ka or pobre basta mukaon ka gulay dili ka choosy pwede kayo kamukuha diha basta naa lang mi nakabutang sa station. So kana magpadayon no hantod na ay maharvest ang Apos Mini Farm. Kay kana siya isa ra pud na sa among balik lantaw sa unsa man to mga natabang sa mo sa community. Labi na pud ang tabang nga nalawat na mo no sa LGU sa LGU Kidapawan kay ubay na pud ang tabang nga gihano sa among LGU, labi na gid sa mga mag-uuma. So karon pod balik lang taon nako ginahatag nako sa community.